Napansin mo bang may maling spelling sa pangalan mo sa birth certificate? O baka mali ang birthday, birthplace, o sex na nakalagay sa document mo? Mukhang maliit lang na problema, pero maaari itong magdulot ng abala kapag kukuha ka ng passport, mag-a-apply ng trabaho, magpapakasal, o mag-aasikaso ng iba pang government documents. The good news is, hindi lahat ng mali sa birth certificate ay kailangang idaan sa korte. May mga clerical errors na pwedeng itama sa pamamagitan ng administrative process. Sa video na ito, ipapaliwanag natin kung ano ang clerical error, ano-ano ang mga impormasyon na pwedeng itama, mga requirements, at ano ang complete process ng pagpapakorek ng birth certificate base sa aking actual experience. So, kung interesado ka, let's get started! Una sa lahat, ano nga ba ang clerical error? Ito ay simpleng pagkakamali sa entry ng birth certificate na malinaw na hindi sinasadya. Halimbawa, mali ang spelling ng pangalan, middle name, last name, ito yung pinaayos ko, mali yung isang letter sa surname ko, mali ang araw o buwan ng kapanganakan, mali ang sex na nailagay, kung malino naman sa records na clerical mistake lang ito. Sa madaling salita, ito ay mga pagkakamaling pwedeng mapatunayan gamit ang existing records at hindi nangangailangan ng pagdedesisyon ng korte sa maraming kaso. Pero tandaan, hindi lahat ng mali sa birth certificate ay clerical error. May mga corrections na nangangailangan pa rin ng legal na proseso depende sa sitwasyon. Kaya, mahalagang malaman muna kung anong uri ng correction ang kailangan mo. Maraming nagtatanong, kailangan ko bang umuwi sa lugar kung saan ako ipinanganak? Ang sagot ay, depende. Kung nasa ibang lungsod o probinsya ka na, may mga pagkakataon na maaari kang mag-submit ng application sa local civil registry office ng iyong kasalukuyang lugar. Ang receiving office ang magpaprocess at makikipag-ugnayan sa local civil registrar kung saan nakaregister ang iyong birth certificate. Depende sa uri ng correction at sa mga umiiral na patakaran. Mas mabuti pa rin magtanong muna sa local civil registry office na pinakamalapit sa iyo para malaman ang tamang proseso sa iyong sitwasyon. Ngayon naman, anong mga karaniwang na documents ang hinihingi? Bagamat maaaring magkaiba depende sa correction na ipapagawa at sa requirements ng local civil registry office, ito ang mga listahan ng requirements at yung mga nakabold in blue letters ang mga hiningi sa akin. It's either certified true copy or PSA copy ang pwede mo i-provide. For example, ang binigay ko ay birth certificate of my father, my birth certificate, baptismal certificate, school records, pinrovide ko ang TOR at ang aking diploma, at ang aking 2 to 3 valid IDs o mga supporting documents na magpapatunay ng tamang impormasyon. Halimbawa, kung mali ang spelling ng pangalan, maaaring kailanganin ng school records, baptismal certificate, passport o iba pang dokumentong nagpapakita na tamang spelling na matagal nang ginagamit. Sa ilang kaso, maaari ring humingi ng affidavit o iba pang dokumento depende sa sitwasyon. Dahil magkakaiba ang bawat kaso, pinakamainam na humingi muna ng checklist sa local civil registry office bago magpasa ng requirements. Kapag kumpleto ng requirements, narito ang pangkalahatang proseso. Una, pumunta sa local civil registry office. Pangalawa, isubmit ang application form at lahat ng kinakailangang dokumento. Pangatlo, bayaran ng applicable fees. Sa experience ko, ang filing fee ay 1,000 and ang miscellaneous expense ay 600, so ang total expense ay 1,600. Pagkatapos nito, susuriin ng local civil registry office ang iyong application. Kung may kulang o may kailangang linawin, maaari kang tawagan o hingan ng karagdagang dokumento. Kapag naaprubahan ng correction, i-update ang civil registry records. Pagkatapos ng update, maaari ka nang humiling ng bagong PSA birth certificate para makita ang corrected information. Tandaan lamang mga ka-ventures na ang processing time ay maaaring mag-iba depende sa uri ng correction, sa local civil registry office, at sa dami ng applications na kanilang pinoproseso. Ang estimated time frame sa local civil registry office ko ay 4 to 5 months. Sa experience ko, nag-file ako ng petition noong October 2025, nag-follow up ako through text at naging available yung Certificate of Finality noong February 2026. At pinick up ko sa local civil registry.
After 2 months, April 2026, nakuha ko na yung PSA birth certificate copy with annotation. Since natapos na natin ang mga steps for the correction of clerical process, gusto ko lang magbigay ng mga tips bago ka mag-submit ng application. Magtanong muna sa iyong local civil registry office kung may additional requirements sila, siguraduhin kompletong requirements, magtabi ng photocopies ng lahat ng documents, isave ang lahat ng resibo at reference numbers, at ang panghuli, mag-follow up paminsan-minsan para malaman ang status ng application. Bago tayo matapos, ito ang mga iilan na common questions about sa birth certificate clerical error. Pwede ba akong magpa-process sa ibang city? Oo, pwede, pero depende sa sitwasyon. Kung ang correction mo ay pinapayagan sa ilalim ng batas at available ang serbisyo sa inyong local civil registry office, maaari kang mag-file kahit hindi doon na irehistro ang iyong birth. Gayunpaman, kung out of town ang proseso, ang local civil registry kung saan ka nag-file ang siyang magpapadala ng mga dokumento sa local civil registry kung saan nakarehistro ang iyong birth certificate. Para maiwasan ang abala, mas mabuting magtanong muna sa inyong local civil registry office kung available ang out-of-town processing para sa correction na kailangan mo. Pwede bang ibang tao ang mag-process para sa akin? Sa ilang sitwasyon, oo. Kung hindi ka personal na makakapunta, maaaring payagan ng isang authorized representative na mag-file para sa iyo. Basta, kumpleto ang mga kinakailangang dokumento at authorization letter. Pero tandaan, may mga pagkakataon na kailangan pa rin ang personal appearance ng petitioner. Depende sa uri ng correction at sa requirements ng local civil registry office. Kaya bago magpadala ng representative, siguraduhin magtanong muna sa inyong local civil registry office. Pwede bang ipakorek ang maraming clerical errors ng sabay? Depende sa sitwasyon. Kung higit sa isang clerical error ang kailangang i-correct, may mga pagkakataong maaari itong isama sa iisang proseso. Pero, may mga kaso rin na kailangan ng hiwalay na petition o may dagdag na requirements depende sa klase ng error. Dahil iba-ibang bawat kaso, pinakamainam pa rin kumonsulta sa iyong local civil registry office para malaman ang tamang proseso para sa inyong sitwasyon. Sana nasagot ng FAQ na ito ang ilan sa mga tanong ninyo. Comment down below if you have further questions. Sa madaling salita, kung may napansin kang clerical error sa iyong birth certificate, ayusin mo na ito habang mas maaga lalo na kung kakailanganin mo ito para sa trabaho, passport, visa, pag-aaral o iba pang legal na transaksyon. At tandaan, hindi pare-pareho ang bawat kaso. Kaya bago ka maghanda ng requirements sa mag-file ng application, makipag-ugnayan muna sa local civil registry office para makuha ang pinakaangkop na listahan ng requirements para sa iyong sitwasyon. Kung nakatulong ang video na ito, don't forget to like, subscribe, at i-share ito sa mga kakilala mong may concern sa kanilang birth certificate. Thank you for watching mga ka-ventures! See ya on our next video!